para sa Panginoon. Ano po? So, very rewarding ang maging guro para sa pag-aakay ng kaluluwa para sa Panginoon. So, being a volunteer teacher is rewarding experience. May mga karanasan, kasi unang-una dito, gumagawa tayo na walang salary. Ano po? Diba? Yung isa sa mga talaga namang nakakahamon sa atin na gumagawa tayo na wala tayong inaasahang balik sa atin, kundi para sa kinabukasan natin in the future. Na atin pong, kumbaga tayo nag-i-invest ng ating spiritual experiences, nag-i-invest tayo ng ating mga paglago sa ating spiritual na kalalagayan. So, sabi po doon, it is rewarding experience, but it comes with responsibilities. Rewarding experiences, marami tayong mararanasan kasi hindi naman natin kaano-ano yung mga bata na tuturuan natin, di ba? O kahit anak natin, apo natin, sa bahay natin, pwede naman natin silang turuan. Pero, bakit meron tayong burden, meron tayong paglilingkod na gagawin natin para tayo magsama-sama? Out of your youthfulness, mga kabataan ito, na kahit hindi sila ay well-experienced sa pag-aalaga ng mga bata, pero bakit narito tayo ngayong umaga? So, because we are preparing our lives for the future. Para sa buhay na walang hanggan, meron tayong may pagmamalaki na ako ay talagang naglilingkod sa Panginoon na talagang out of many experiences, maraming kadahilanan na naging hadlang para ako hindi magpatuloy. Pero narito tayo ngayon sama-sama na atin itong ipagpapatuloy. Kaya nga po, ang layunin, isa sa pinakalayunin kung bakit tayo merong Daily Vacation Bible School is to continue, na yung kanilang kaalaman ng bata ay maipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Hindi lamang academically, kung hindi sila ay matuto sa salita ng Panginoon. So, meron tayo. So, habang ang mga batang ito ay puro nasa gadgets, nasa laruan, nasa galaan, ito yung isang pagkakataon. It's an opportunity for us to serve God. Tayo na mga pinili ng Diyos, biruin nyo, out of many people here in Umangan, tayo yung mayroong puso na makapag-akin ng kaluluwa. Why? Because naitanim na sa ating puso na hindi lang tayo masatisfied na tayo lang yung magkakaroon ng kaligtasan sa ating Panginoon. So, sabi po doon, train up a child. Sa training, may mga challenges na nadadaanan. May mga paghahanda silang ginagawa. So, sa pag-train, may mga pagsubok sila na pagdadaanan, yung mga bata na yon, and we will be the guide. Sa mga teachers, sa mga mag-a-assist, sa mga iba't ibang ministry na gagalaw para sa ministry nito. Sabi kanina, team, ano sabi doon sa ating team? Team auxiliary. Okay, ibig sabihin na auxiliary sa ibang wika ay mga pang-suporta sa Tagalog version. Yagaan na hahamunin. Dito po ang kaibahan ng nasa magbibigay nito. Bakit wala na nga tayong ganansya pero ano pa rin ang kailangan pa rin natin maging patient? That is the fruit of the Holy Spirit. Doon po matatest, I have this fruit of the Holy Spirit. Bakit? Kasi meron ako pagtitiis o meron akong pagpipigil sa sarili na kahit asar na asar, normal lang po. Yan, sobrang kakulitan. Iba ang henerasyon ng mga bata noon. Ang mga bata, kapag tinanaw ko, lalo na yung henerasyon nila Sister Raymond. Di ba? Pag tinanaw yung mga bata, mga anak mo, nakukuha sila sa tingin, di ba? Ngayon na yun, sa akin na karanasan ko lang, pag nagkukwento lang kami ng mami nila, lalo na pag nandun yung mami nila, magmamagaling pa talaga na natin. Ako, ang isa sa procedure o method na ginagawa ko kapag nasa school, nire-reverse psychology ko sila. So instead na magagalit ako na manggagalit, kasi talagang normal sa kanila yung kakulitan. May mga bata na hyper, pero nire-reverse ko yung strategy ginagawa ko. Number 3 is communicate effectively. Makipag-communicate ka para noon ay malalaman mo yung kanilang suliran kung sila may problema. Sabi doon, use clear language and engage students in discussion. So, kagaya ngayon, nung nakaraan, hindi ako
Pero isa ito sa pamamaraan para makipag-communicate tayo, i-apply natin dun sa ating klase na communication ay napaka-effective way. Eh paano kung halimbawa ay buyoy? Buyoy yung eskwela mo. Makikipagbuyoy ka rin. No. So, diretso mo lang yung salita mo sa kanya. And then, hanggang sa siya ay makapagsalita na rin ng maayos. So, kapag binubuloy, mention na, kasi siya ay galing sa Bisaya. Usually, ay sa classroom, mayroong mga ganun na mga bata. Tinitingnan yung kanilang kaklase, nagkakaroon sila ng division. Halimbawa, sa klase ninyo, meron diyang magkakapitbahay, sila yung mga best friend. So instead yung differences o yung kanilang pagkakaiba, ipapakita natin sa kanila na meron tayong maayos na pag-iisip sa isa't pangangailangan yung mga bata dyan. May mga mararamdaman natin. Ako may mga eskwela ko na ganyan. Talagang mararamdaman mo yung, kasi yung upbringing ng mga parents, kung paano, lalo na kapag medyo students learn the same way. Huwag niyo i-assume na lahat sila matututo sa isang pagtuturo ninyo. Meron silang iba't ibang way of learning. Yung iba, slow learner, yung iba, mabilis. So, huwag mong ikukumpara sa kanila, oh siya, bilis-bilis niya, oh galing-galing. Puro yun na lang na na-appreciate mo. Kailangan equally appreciation yung gagawin mo sa kanila. So, hindi, sabi dito, don't assume that all students learn the same way. Hindi lahat sila pare-pareho na matututo o pare-pareho ng pagkakatuto. With encouragement. Okay, so don't over-restrict. Sa ibang salita, ito yung masungit. Huwag kang magsusungit. Sasabihin sa'yo na, Mami, ayaw ko lang madalan ng BBBS kasi masungit yung teacher. Yun yung yun yung thinking sa atin. Sino yung teacher mo? Bulungan ng mga bata. Sino yung nagka-assist sa kanya? Pag lagi kayo, always wear your smile. Always smile. Kahit na ikaw'y kagigising mo pa lang, gusto mo pang matulog, wear your smile. Isa yan, para ikaw ay huwag maging negative sa mga akyat-akyat. Yung lakad-lakad ng medyo may kalimutan sila sa mga bata natin naliliit. Baka may makuryente dyan, sagutin po natin yon. So, doon tayo magiging responsible pag may mga incidents na hindi natin na-control. Kaya may do's din doon sa ating dapat na be engaging and enjoyable. Ito na yung trend ngayon. Hindi sila nag-e-enjoy na sulat ng sulat, color lang ng color. Kailangan merong alternative ways na ma-introduce tayo sa kanila. Etong etong team na to, naging team namin ito dati last year dun sa San Antonio. Maraming mga bata no, napakahusay na tayo mismo ay nag-volunteer para tayo ay gumawa para sa Panginoon dahil ito ay very rewarding. Piruin mo, dahil doon sa DBBS na to, makakapagligtas tayo, makakapag-share tayo ng kaligtasan para sa mga bata. Makakapag-akit tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Kahit totoo namang nakakapagod kasi biruin mo ngayon pa lang, o kailangan magluto. Ito, napakahalaga sa ating pong kinabibilang organization, sa ating kinabibilang pananampalataya. Kasi tayong lahat ay kasama. Lahat, pagdating sa DBBS, lahat gagalaw dyan. Merong mga nanay na magaling magluto. Ang magluto, hindi basta-basta. Hindi ako makasama sa pagluluto. Dahil iba yung kanya-kanya tayo ng porte. O kagaya ni Sister Banji, maaga pa siya, nakaready na ng iba. Pero ang sabi doon, kung hindi nagdadala rin ng kasiyahan at personal na paglago sa mga guro. Bilang isang guro, bilang isang volunteer, nasisiyahan ba kayo na ito yung gagawin ninyo? O hindi na? Amen. Are you still willing to continue? Kasi marami pa lang gagawin. Amen. Ang natin Sister Rachel. Meron bang aayaw na? Meron bang magbaback out? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? So sabi doon, sa puso. Bukal ba sa puso? Kanina, tinanong ko si Sister Rachel. Baka hinatak mo lang ito, Sister Rachel. Dahil kaibigan mo. Nahatak ko siya. Dahil kapit-bahay mo, kagaya ng pagkakilala
pangalan ni Sister? Sister, ano yung pangalan? Nung ikay nakakilala sa Panginoon, yung kapitbahay mo, nagyaya sa'yo. Pero ngayon, ikaw na yung nagyayaya sa kapitbahay mo. Kasi nga, yumabong na yung natanim sa'yo na salita ng Diyos. So, ganun yun. Maghahakot na siya ng mga bata, maghahakot na siya ng mga teachers. So, hindi lamang dedikasyon. Dahil nandito si Sister Baby, si Sister Brother, di ba? Pagmamahal at sabi doon at dedikasyon sa komunidad. Ano yung komunidad natin? Etong church natin. May pagmamahal siya, may dedikasyon siya na dito sa loob ng church, maglilingkod siya. Sino yung mga nandito sa church? Kayo nga po na mga auxiliary team, na mga voluntaryo na naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo ay pupunta ron, kundi si Sister Rachel, di ba? Sister Rachel, nanawagan siya na tayo ay magkakaroon ng DBPS, nag-set ng schedule, nagkaisa tayo. Kaya tayo ay naririto, naghahanda tayo, at ito ay isang uri ng pagtunog sa pagtugon sa tawag ng paglilingkod. Ito po yung nagbubukas sa oportunidad upang magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng iba. Nakikialam na tayo sa buhay ng iba. Kasi, ang ating concern is the spiritual life. Hindi lamang yung spiritual life, kundi yung kanilang mga pangangailangan physically, nagugutom sila. Kaya nga nandyan din si Sister Banji at si Sister. Pare-pareho tayong merong positive na layunin sa buhay na mapaglingkuran natin at tumugon sa pagtawag ng Panginoon. Okay, so sabi mo naman, mas lalo pang magiging makahulugan ng ito kapag nakita ang mga estudyante na lumalago at natututo mula sa aral na ating ibabahagi. Sa dami po ng naturuan ko din ng mga bata, alam niyo po ba na ilan sa kanila hindi ko nakakilala? Kahit sa school man o sa church, yung iba talaga ay nakita ko na talagang successful sila, naging matagumpay sila. Alam ko na naging bahagi ako ng buhay nila sa kanilang paglaki o sa kanilang pagkabata hanggang sa sila ay lumaki. Bagaman hindi ka na nila maalala, hindi na nila ipaalam na yun yung ginawa mo sa kanila, pero naging bahagi ka sa buhay nila. Alam mo na yan, ibahagi natin ito at sumunod sa pagtawag ng Panginoon. Paghahanda. Ano ba yung dapat natin handa? Bakit ba tayo naghahanda? Katulad ng mga sundalo, bago sila lumusog, meron silang training. Bago sila makapagpagbakan, tinuturuan sila kung paano humawak ng baril, ano pa yung kailangan nila, kung paano nila disiplinahin yung kanilang sarili, ano pa, mga iba't ibang paghahanda na kanilang ginagawa. The same as in our situation, we are the soldiers of God. Tayo ay mga sundalo ng Diyos na kinakailangang nakahanda. Sa ating spiritual na paghahanda, kinakailangan natin manalangin para sa lahat ng mga mag-aaral, para sa guro, at para sa buong programa. So, hindi lang tayo basta pupunta, hindi lang tayo basta magtuturo, naman yung unang paghahanda spiritually. At paghahanda sa pag-aaralan ng mga leksyon upang maunawaan ang ituturo. Hindi tayo basta binigyan ni Sister Rachel na, ito yung babasahin natin, ito yung tema natin, ito yung lesson natin. Ibababa mo rin pagdating sa bahay kasi marami kang gagawin. So, kaya nga meron nakaset na schedule. So, hindi madali yung role natin as teachers, hindi rin madali yung role ng mga manunuto o ng mga magluluto. At bawat isa, yung mga supporters natin na tutulong sa atin, malaki rin ang role nila kasi hindi magmamaterialize ang lahat kung hindi sila makikibahagi. So, napakahalaga ng panalangin nila para sa atin at para sa bawat isa. Yung ilan sa atin, sa mga kapatiran natin, hindi sila makaka-join. Kailangan pa tayo maghanda spiritually upang humingi ng patnubay sa Diyos sa pagiging mabuting tagapagturo. Yung model doon, kung baga sa paligsaan o sa pageant, merong kanya-kanyang iniidolo yung mga audience. The same as in our situation, tayo rin ay minomodel ng ating mga tinuturuan.
Kailangan po yun, physical na paghahanda. Kailangan physically fit tayo. Di ba pag mag-a-apply ng trabaho, ini-interview, sa pag-interview sa atin, ikaw ba ay pupunta ron sa interview mo na lalanto lang to tayo? Hello. Nandiyan ako ba kayo? Yan. So, maraming activities yun. Yun lang paghahanda ng lesson. Napakabigat na yun. Pero, ang Diyos ang kasama natin na magbibigay sa atin ng wider understanding. He will be the one to give us knowledge to accommodate the children. And He will give us the wisdom na sa Kanya magagaling at ibigay sa atin. So, sabi doon, magdala mo punta sa fashion show na ang susuot mo dahil model ka. So, wear the proper attire na kung saan ay komportable. So, pagdating doon, nakadress. Sabi doon, ay kasi pupunta sa church, kailangan pag best dress. Pero, kasi DBBS to, may mga activities kayo. So, never use sobrang high heels. Kasi baka mag-activity kayo na may takbuhan dyan, nadapa ka. So, pagtatawanan ka ng mga learners. So, kailangan ay naka-fit ka doon sa according to the activity. Diba? At crafts materials. Kaya nga, napaka well-planned yung ating activity kasi 2 weeks pa. Meron kayong paghahanda na gagawin. So, kung meron man, pwede nyo, halimbawa, bibigyan kayo ng materials mamaya after the workshop, pwede magsimula na kayo sa bahay kung ano yung mga magagawa ninyo. Para nun, pagdating ng, meron ba kayong re-eco? Magre-re-eco ba kayo para dun sa mga hindi naka-attend ngayon? So, be sure na yung bata ay nauunawaan nilang maayos para maiwasan yung merong masasaktan. Ano po? Pag may narinig kang pasaway, approach mo lang siya. May mga assistant naman kayo na tutuwang sa inyo. Ano pa po? Manatilihin ang positibong pananaw at kasabihan sa pagtuturo. Huwag mo ipakita ikay tinatamad na ikaw hindi ready. Ano yung assurance na yung bata kaya sila ay pupunta para matuto. Para sa susunod na henerasyon, may katuwang na tayo na mga naririto. So, huwag yung hayaan na matatapos lang yung DBBS, yung ibang hindi nababalik. Kailangan, kung sino yung teacher, continuously, ipa-follow up niya. Team natin. So, auxiliary team, AD. Tayo yung mga AD. AD auxiliary team na umalo sa orientation o training ng volunteer team. Ito na nga yung volunteers. Tayo na ba na hindi naka-attend ngayon to have this i-re-echo sa kanila. Makipag-ugnayan ng maayos sa kapwa guro at leader. Diba, sa kitchen, makipag-ugnayan tayo sa kanila. Diba, ay meron tayong concern, ipaalot natin sa ating superintendent. Magkaroon ng teamwork. Ako nabalik. Magkaroon ng teamwork upang mas maging asahan ng Diyos yung ating pagkakaisa. Katulad ng walis, diba yung walis tingting, pag pinagsama-sama, dami niyang na-accomplish na malinisan. We will accomplish this victoriously sa pamamagitan ng pakikipagkaisa ng bawat isa. The Good Planet, Loving God's Creation, yung pagmamahal nakalagay doon, yung pinaka-objective natin. Ano ba yung layunin? Ba't nilikha ng Diyos ito? Yung objective is to love the creation of God. So, i-emphasize natin sa kanila. May measure ba to? Yes, we can measure it. Sabi doon, kaya nga nasa plano na within 5 days, matatapos yung DBBS na to. Na yung ating ginagawa na ito dahil yung oras natin, hindi po tayo naglalaro, hindi tayo basta lang gumagawa para tayo ay makilala, kung hindi makatotohanan ang layunin natin ay mabahaginan sila ng salita ng Diyos. Nakabatay tayo doon sa itinakda natin, sa pinagkasunduan natin. So sabi ng ating Christian education, tayo magkakaroon ng DBBS. How many days? Ang sabi doon, tayo ay mula sa, anong date yung ating DBBS? 26 up to 30. So, naka
meron tayong time bound. Ngayon,